may may pananagutan kayo sa mga ganyang pangyayari. So ayan, good morning guys. Magandang araw sa inyong lahat, no, sa makakapanood nito. Lalong-lalo na po kay Ramjo Vlog Official na makapanood nito. So sinasadya ko talaga tong mag-video kasi medyo alarming yung, hindi naman talagang alarming, no. Medyo may napansin ako dun sa video na last na in-upload niya, yung nakita sila ni Master Dan. So ito yung video guys na sinasabi niya. Ito, panoorin natin kung ano yun. Nagatid si Dan ng siguro madal requirements nila. May may ba sa amin charge. Tapos hinatid daw niya si Sam. Hinatid siya si Sam. Si Sam ang hinatid. Kasi si Sam mga idol ba, yung may kasi siya, yung parang hindi siya makahinga ba mga idol sa school. Tulad ng dati. Natatandaan niyo yung mga idol, yung nagbigay si Ate Jocelyn ng bigas, 'di ba? Pagkatapos pagkatapos namin dong namigay, nag-off cam ako, dumating din yung pick up na kasama yung yung guro ba. Hinatid dito kasi siya ba? May yung hindi siya makahinga daw, tapos mangluya siya ba mga idol. Basta may magtatampo yan, ganyan siya si Sam. Kaya nagchat daw si Mrs. Kaydan, tama ba? Kun ba? Kasi silang naghatid ng marriage contract. So yeah, pinadaanan niya lang. Sila pinahali. Dito sila nanghali. Kanina pa kayo dito? Alas Yes. Mabasa kay ko ma. So yun, no? Yun yung video na huling sinabi ni Idol Ramjo doon sa kanyang YouTube channel, na yung kanyang anak may paninikip ng dibdib. So medyo na yung attention ko doon sa anak niya. Hindi dahil guys hindi po ito dahil gusto kong gamitin. Disclaimer lang ito, hindi ito panggagamit para magkaroon ako ng views. Hindi po ito panggagamit kasi wala naman akong pakialam kung may manunood sa YouTube channel ko o hindi. Wala akong pakialam kung kikita to o hindi. So ginawan ko na lang siya ng video kasi kung ipapaliwanag ko na i-message ko si Ramjo doon sa Facebook, hahaba yung paliwanagan, ganun. So para may paliwanag ko ng maayos at related kasi yan guys sa nangyari sa akin. So yung anak niya kasi may sinasabi 2 beses nang nangyari, di ba? Yung sinabi ni yung asawa ni Ramjo na hinatid na 1 beses ng pick up kasi nahihirapang huminga yung anak niya. Tapos pangalawang nangyari ngayon dito sa pinaka last nilang upload. So merong sinabi si Ramjo na kinuha, kumbaga pinick up nila Master Dan yung parang yung sila Master Dan parang yung pagkakaalam ko sa sinabi, kung hindi ako nagkakamali parang sinundo, kung hindi ako nagkakamali si Master Dan yung nagsundo. Hindi ko lang nalinaw kung si Master Dan ba yung nagsundo. Kinuha dun sa school kasi nga yun nga nagkaroon ng problema. Actually guys, yung tapos ang sabi ni doon ni Ramjo na ganyan daw yung anak niya pagka may tampo. So tampo, naninikip ang dibdib, hindi makahinga. So ang ibig sabihin lang po nun ay meron pong, hindi ko naman sinabi na yung sakit, hindi natin masabing sakit. So hindi maganda kung yun ang gagamitin nating term. So meron pong isang klase na di ko maipaliwanag. Meron pong isang klase na kalagayan na meron yung anak niya, na kailangang matuunan nila ng pansin. So nangyari na rin po sa akin yan, pero siguro iba yung
iba yung klase kasi iba-iba po kasi ang dahilan yan, iba-iba ang klase niyan eh. Yung akin po kasi, ang tinutukoy ko po rito yung sinasabing anxiety. So ano ba yung anxiety? Yung anxiety po, ito po yung tinutukoy ko nung nakaraan kong video. So kaya kung ginawan ito ng video para maipaliwanag ko sa inyo kung ano ba yung klaseng anxiety at na pwedeng tumama sa tao. So yun nga, nabanggit ni Ramjo na yung anak niya ay pag may iniisip, pag nagtatampo, sabi niya kasi nabanggit niya doon na nagtatampo. Ganyan siya pag may tampo, ganun. So marahil yung anak niya ay may isang klase ng anxiety, no? Yung anxiety po guys ay hindi po ano yan, hindi po biro. Diyan bumagsak yung katawan ko, no, nung nakaraan. Kaya nga ngayon lang ako nakapag-vlog ulit nitong pangalawang video lang to simula nung nag-vlog ako nung nakaraan, kasi nga ako po ay kasalukuyang nagbabattle ng anxiety. So nakikipaghirap ako sa sarili ko. Marami kasi ang dahilan ng anxiety na tinutukoy. So merong mga anxiety na dahil social anxiety, ibig sabihin yung mga taong nakapaligid sa'yo. Merong tinatawag na anxiety na anxious ka sa health mo. At merong anxiety na para siyang may phobia ka ng konti na nangyari na sa'yo dati tapos nagkakaphobia ka kasi parang ayaw mo mangyari ulit sa iyo. So ayun. Ang mahirap lang dito kung yung anxiety, kaya nga napaka-importante na tanungin nila mag-asawa kung ano ba yung nagiging cause na bakit hindi siya nakahinga, ano ba yung umpisa. Kasi hindi natin alam, baka merong bully doon sa school nila, isa rin sa dahilan yan. Nagkakaroon po ng anxiety, stress. So ang anxiety kasi gawa ng stress po yan, sobrang pag-iisip. Ganun po yung anxiety, sobrang pag-iisip. Nai-stress ka, nag-iisip ka, tapos ang bagsak kasi niyan pagka malala yung anxiety mo, mapabagsak, mapupunta sa depression yan, no? Which is napakahirap. Pagka napunta sa depression, mahirap labanan yun, mas mahirap kaysa sa anxiety. Yung anxiety mo naman kasi maraming factor na nagiging dahilan ng anxiety mo. Pwedeng, yun nga, sabi ko nga, social. So pag sinabing social, pwedeng yung mga nakapaligid sa kanyang mga kaklase, niya, yung mga behavior ng kaklase niya sa paligid, no? Pwedeng may baser doon sa kaklase niya na nakakapagsalita ng hindi maganda tungkol kay, siyempre nasa social media si Idol Ramjo, kaya hindi natin alam na baka mamaya may baser doon na nagsasalita tungkol ng hindi maganda doon sa kanila, kasi ano na yung anak niya high school na yata yun. So hindi natin alam, baka may mga ganun o meron bang mga pag-aaway-away doon sa school na hindi lang sinasabi ng anak niya. So napaka-importante po talaga na alamin nila kung ano yung pinagmulan na kanyang paninikip ng dibdib, ano ang ginawa niya nung umpisa, kung ano ba yung nakakapag-trigger ng paninikip ng dibdib niya. Kasi marami pong factor, kasi yun nga, yung sabi nga ni Idol Ramjo na ganyan pag nagtatampo. So ibig sabihin, bakit nagtampo? So yun ang alamin nila, bakit nagtampo, ano bang klaseng meron yung surrounding sa school nila. Baka merong nang bubuli doon o meron bang nagpapasama sa kanya ng loob. Kasi kung wala at bigla-bigla na lang, yun ang mahirap, kasi hindi natin makikitaan ng sintomas, lalo na kung malihim yung anak niya, no? Kaya napaka-importante po talaga na kausapin natin yung mga anak natin. Katulad niyan, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan niya sa school. Baka mamaya, yun nga, lagi kong sinasabi, baka may nangaaway sa kanya na nagiging dahilan, nagtitrigger na naninikip yung dibdib niya. O meron ba siyang iniisip na nagiging dahilan ng pagkakatrigger ng paninikip ng dibdib niya, o dyan sa mismo sa pamilya nila, bakit may tampo yung anak niya, bakit, anong nangyari, ano bang iniisip niya, ganun.
napaka-importante po na malaman nila yon bilang mag-asawa kung ano yung pinagmulan nung trigger nung anak niya. Kung at may kinakatakot ba yung anak niya, kinakabahan ba, bakit kinakabahan, anong dahilan, tatanungin nila, i-interviewin nila kasi doon tayo magbabase. Doon po yan, kahit nga ang doktor tatanungin talaga ng doktor, ano bang naramdaman mo, ano bang umpisa, ano bang dahilan, bakit ka naninikip dibdib mo, ano bang nararamdaman mo sa una, may iniisip ka ba? Kasi doon tutukuyin ng doktor kung ang iyong paninikip ba ng dibdib is health issue o di naman kaya mental issue. So kasi ganito po kasi, kung may anxiety po kayo, tapos pag may anxiety po kayo, pag lagi po kayong nag-iisip at marami na kayong iniisip sa isip ninyo, nag-overload na po yung isip ninyo, guys, no? Yan po yung ng anxiety. sorry. So balik tayo. Yun po yung nagiging dahilan kung bakit nag-o-overload o nai-stress yung isip ng tao. So yung stress hormone ng tao tumataas, yung happy hormone bumababa, yung tinatawag na serotonin. So kaya ko na i-discuss ito dahil nangyari sa akin, no. Ayan, makikita niyo yung video sunod na video nito. So nangyari po sa akin, ang dami kong iniisip, nagka-problema ko hanggang sa nagiging anxious ako sa pakiramdam ko. So natakot ako. Tapos ang taong may mga anxiety is nagpo-produce ng acid ang ating tiyan, no? Yung acid, yun po yung magiging dahilan na magpapalpitate yung ating puso, yung acid na yun. Kasi ganito po, papaliwanag ko ng maayos sa inyo para maintindihan ninyo. Pag ang tao kasi guys ay maraming iniisip, ayan, katulad niyan, yung akin. Pag marami kang iniisip, no? Iniisip kasi may anxiety ka, anxious ka sa lahat, may kinatatakutan ka, o di naman kaya may bagay ka na hindi mawala-wala sa isip mo, yung tiyan mo dyan ay magpo-produce ng napakaraming acid. Pag mag-produce na ng mga pakaraming acid, tapos nasanay ka pa na hindi ka laging halos kumakain, ibig sabihin, mas lalong mag-a-acid ang tiyan mo dyan. So wala nang pagkain sa tiyan mo, puro na lang acid na nandun. So mangyayari, aakyat po yan dito sa aakyat yan dito sa dito ba? Kung sa Bisaya pa kuto-kuto, yung kuto-kuto sikmura, no? Aakyat yan dito sa sikmura natin, tapos dito nyo mararamdaman sa bandang kaliwa yan. So ano po mararamdaman? Pag nararamdaman mo na dito sa bandang kaliwa, mahihirapan po kayong huminga kasi maninikip po yun, no? Maninikip. Ngayon papasok na po sa isip ninyo na baka hindi ka makahinga, baka mamatay ka. Kaya ang nangyari, kakabahan ka ngayon. Kaya magpapalpitate talaga yung puso mo. Magpapalpitate. Dala na rin ng takot. So, ninervyusin ka. Kasi kung may GERD ka, tinatawag na ano tawag doon? Basta. Disease yun gastro basta acid reflux. So yun na lang, acid reflux na lang para mas mabilis. Pag may acid reflux po kayo at mayroon po kayong iniisip na kahit ano, matitrigger po yung acid reflux nyo, no? Mangyayaring matrigger ang acid reflux kung mayroon po kayong iniisip, no? Yung iniisip ba? Kaya nga pagka may iniisip kayo na overload na yung isip nyo, na stress na kayo, tapos magpo-form ngayon ng acid reflux yung tiyan ninyo, yung sikmura, aakyat sa sikmura, maninikip ang dibdib nyo, yun ang dahilan kung bakit hindi kayo makahinga, yung paninikip ng dibdib. Kung acid reflux lang po ang pinag-uusapan natin. At sa tingin ko naman okay naman yung anak ni Idol Ramjo, kaya kailangan wag nilang pagutuman, no? Lalo na ngayon nakadalawa na yung anak niya na hinatid na tapos sinundo. Wag nilang pagutuman para yung acid sa tiyan nun ay hindi lalala. At yun po talaga ang dahilan Kaya ang mangyayari kasi yan, kung stress ka, halimbawa katulad niyan, nagtatampo anak niya tapos hindi makahinga,
posibleng nagpo-produce ng acid yung kanyang tiyan, umakyat na dito sa dibdib. Ganun po talaga ang acid, babalik yan. Minsan dito sa lalamunan mo sa baba dito, parang may bubukol, parang may nakaganon na bola dito sa, tapos didigay ka ng maasim. Minsan mapait na maasim na parang masusunog yung lalamunan mo pag nadighay mo. So marahil may acid po yung anak ni Idol Ramjo. Wag naman sana. Kasi pag stress ka, yun nga, sabi ko, pag stress ka, magkakaroon ka ng acid, dadami yung acid mo, ang mangyayari doon, dito mo sa dibdib yun mararamdaman, parang hindi ka makahinga, parang pakiramdam mo parang nasusunog yung tinatawag po na heartburn, mag-heartburn ka po. Tapos, ang mangyayari sa'yo, papasukan ka ng anxiety kasi mag-iisip ka, ano kaya to? Sakit kaya ako sa puso? Ganun. Yun ang maiisip mo dun papasukan ka ng takot hanggang kakabahan ka na. So, kaya napaka-importante po na early detection na kailangan na habang maaga pa, papacheck up po ni Idol Ramjo yung anak niya na babae kung bakit naging ganun para matukoy nila, ma-advise sila ng doktor kung yun ba ay dahil sa may iniisip yung anak nila, kasi mahirap po labanan ng isip, guys. Yun po talaga ang pinakamahirap na labanan sa lahat, yung may anxiety kayo. Kaya kung wala kayong tiwala at pananampalataya sa Panginoon, yung anxiety nyo hindi mawawala. So magtutuloy-tuloy yan habang buhay yung dadalhin. So hindi naman yan nakakamatay. Ang anxiety, hindi po yan nakakamatay. Wala namang namamatay sa anxiety. Ang nagiging problema lang dyan, may mga tao na hindi kayang hawakan yung anxiety nila. Lalong-lalo na po yung mga taong naglilihim. So yun po ang nagiging dahilan na maraming, kasi stress yan nai-stress ka, tapos pag na-stress ka, nagpo-form ng acid yung katawan mo, yung sikmura mo, pag marami ka rin iniisip, sasakit ng tiyan mo, tapos diretso dito, mag-iinit. So ang anxiety yan, papasok na yung anxiety pagka kinakabahan ka na, gawa nga nung hindi mo na naintindihan nangyayari sa sarili mo, kakabahan ka, magiging anxiety na yan, tapos magpa-panic attack. So ibig sabihin ng panic attack, ninervyusing ka na. So mahirap po yun, mahirap po pag dumating na sa ganong sitwasyon. Kaya mas mainam na mas mainam na ipa-check up nila yung anak nila. Advice ko lang sa kanya, pa-check up nila ang anak nila, ilapit nila sa doktor para malaman kung saan ba nagtitrigger yung paninikip ng dibdib ng anak nila. Kung ano ang ginawa ng anak nila, o may nangyari bang may nangyari ba bago, kasi yun ang tanong sa akin ng doktor o ano bang naramdaman mo? Ano bang naramdaman mo sa umpisa bago nanikip, kasi nanikip din po dibdib ko, kinakabahan ako, makalabog dibdib ko, akala ko atakihin ako sa puso. Yun po yung nangyari sa akin. Kaya tinatanong ng doktor, ano bang kumbaga, kasi doon nila malalaman kung yung sakit mo health issue o di kaya psychological. Ayan, malalaman niyo yan. Health issue o di kaya psychological. So ibig sabihin ng psychological, merong mental illness na hindi naman natin sinabing mental illness na malala, kasi kaya nga nabanggit nga ni Idol Ramjo na pag nagtampo siya, naninikip yung dibdib niya. Yun po, may isang klaseng doon na hindi niya kayang mag-handle, yung isip niya hindi kayang mag-handle ng ganun, ng sama ng loob. Kaya yun ang nangyayari sa kanya. Kaya napaka-importante po talaga. Tapos kung health issue ba, kung walang trigger, kasi pag wala po kasing trigger, halimbawa na lang po, bigla na lang po, wala namang nangyari, walang nang-away sa kanya, walang nang-bully, wala siyang iniisip, wala siyang iniisip na nagiging dahilan, bigla na lang sumikip yung dibdib niya, biglang hindi siya makahinga, maaaring merong health issue dun sa nangyayari sa kanya. So ito po, disclaimer, hindi po ito pananakot, guys, ha. Hindi po ako nananakot, nagbibigay lang po ako ng idea ng posibleng nagiging dahilan, kasi nangyari po sa akin yan. Nangyari po. So yung akin, nagtitrigger siya, kaya hindi ako makahinga. Nakakala ko nga mamamatay na ako nung mga time na yun. Araw-araw, yun ang laging pumapasok sa isip ko. Hanggang ngayon, meron pa rin pong sakit ng tiyan, nararamdaman yung tiyan ko.
Ngayon kaya ko na kasi tanggap ko na sa sarili ko na may anxiety ako. At tinutulungan ako ng Panginoon sa anxiety ko. So ang natitira na lang itong pananakit ng tiyan, pero kaya ko na yung isip ko. Yun. So yun po ang kaya yun ang advice ko kay Idol Ramjo na ipa-check up na early detection, baka mamaya stress yung anak nila, no? Kaya nagti-trigger yung acid kasi tingin ko diyan may acid yung anak nila. Tapos pakainin nila ng maayos. Ay kahit pa kunti-kunti, hindi naman natin sinasabing pakainin na talagang kain na talagang busog na busog. Hindi, kunti lang kailangan kumain ng umaga bago umalis. Tapos tanghali, pakainin talaga, sisiguraduhin na nakakain yung anak nila. Tapos ang nakikita ko pa sa kanila, guys, is mahilig mag-inom ng soft drinks. Ayan, soft drinks. Isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng acid is yung pag-iinom mo ng kahiligan mo ng soft drinks. So dapat pagka ang soft drinks kasi mag-acid nga, yung sabi ko nga, yung acid, yung soft drinks makakapag-trigger yan ng ng acid sa ating katawan, makakapag-trigger ng heartburn na magiging dahilan na hindi ka makahinga. Magpapalpitate ka, tapos ang malala pa nga niya ng iba, manunuyo yung bibig ako, nakaranas na ako, nanuyo yung bibig ko. Tapos, pero hindi ko naranasan yung nahimatay, muntik na. So, kaya nga sabi ko, pag mahilig yung anak niya sa soft drinks, bawasan niya, bawalan niya yung anak niya sa soft drinks, saka kape, yan, isa sa dahilan yan na nakakapagpa-acid sa tiyan natin, yung soft drinks at saka kape. So, sa mga ulam, hindi natin pwedeng bawalan sa ulam kasi kailangan ng katawan natin yun Iwas lang talaga sa laging prito. So, yun lang naman ang advice ng doktor. Tapos, yun nga, early detection, yung pagpapacheck up. Napaka-importante po yun, lalo-lalo na po. Malihim po yung anak ni Ramjo. Parang hindi halos nagsasalita. Yung babae, tahimik. So, yun. Yun ang masasabi ko na kaya ako naggawa ng video kasi yun po yung naranasan ko din Nito lang. Nagsimula siya ng May 2024, nagsimula siya ng May hanggang ngayon. So meron pa akong mga sintomas na natitira ngayon pero kaya na ng katawan ko. So yun nga ang masasabi ko na wag silang masasayangan ng pera kung sakasakaling kailangan ipa-check up yung anak nila, pa-check up nila. Una-una ipa-check up muna nila sa doktor. Ngayon, dahil naninikip ang dibdib niyan, ang una-una ang i-require ng doktor niyan, ECG. ECG para sa puso. Pangalawa, pag walang nakita sa ECG, abnormalities ang ECG, di okay. Walang magiging problema. Pero para sure sila Idol Ramjo, para sure sila ng asawa niya, kasi buhay ng anak nila yan, i-suggest nila doon sa cardio kasi, cardiologist kasi ang mag-check niyan, katulad ng akin, cardiologist. Na ECG ako, na 2D echo din ako. So yung 2D echo, ultrasound po yun sa puso. Ino-ultrasound yung puso, tinitingnan yung mga arteries mo, lahat, likod ng puso mo, lahat kabuuan ng puso mo. Tinitingnan nila kung may nakikita silang abnormalities doon. Yun po talaga ang i-required sa atin ng mga cardiologist pagka may nararamdaman tayong hirap huminga, ganyan. So una-una po yan talaga yung sinasabing ECG. So doon madidetect kung merong anong tawag doon, pero may electrical, may tinatawag sila dyan may pumipitik doon sa reading nila, binabasa nila parang may guhit-guhit na ganun. Pag nag-iiba yung guhit, ibig sabihin may problema. So i-required ka ngayon ng ECG, 2D echo. So yung 2D echo po ay reading, ultrasound po yon sa puso. So kahit normal yung ECG niya, ipa 2D echo nila yung anak nila para masigurado talaga nila yan. Kahit dahil naninikip ang dibdib. Pag hindi nakita doon sa 2D echo at saka sa ECG at normal lahat, halimbawa normal lahat yung findings ng doktor, so malamang sa malamang ay may anxiety po yung anak nila. Yun lang po yun. Merong anxiety, stress yung anak nila.
may iniisip yung anak nila na hindi kaya ng sarili niya, na nakakapag-trigger ng kanyang acid, may may stress yung anak nila, may acid reflux yung anak nila. Yun po ang titingnan. Pag normal yung ECG, siyempre normal naman ang blood pressure niyan kasi bata pa yung anak niya eh. Normal ang ECG, normal ang 2D echo. Halimbawa na lang kung na-check up ng 2D echo. So malaking posibilidad na yung anak nila ay stress. Yung stress hormone ng anak nila ay mataas. Kaya naninikip yung dibdib. At merong acid reflux, baka hindi masyadong palakain yung anak nila. Sa school, hindi masyadong palakain, tapos mahilig uminom ng mga soft drinks. Mahilig kumain ng mga processed food, no? Yung mga hotdog, laging ulam hotdog, tosino, yung longganisa, yung noodles, yan. Yan po ang nakakapagpa-trigger ng ating mga acid. So, i-school ka lang, walang laman tiyan mo. Pagdating doon, kung ano-ano sinusubo mo, inom kang soft drinks, yun. Pag nag-trigger yung acid mo, tatandaan, magpapalpitate ka talaga, mahihirapan kang huminga, maninikip ang dibdib mo. So, yun lang, guys, ang kaya nga sabi ko, gagawan ko na lang siya ng video para maintindihan ni Idol Ramjo, kasi kung i-message ko ng paisa-isa sa kanya dun sa kanyang Facebook, so hindi niya makaka-catch up lahat eh. Kaya wag na nilang wag nilang sayangin, na masasayangan sa pera, wag, kasi ng anak natin yan eh. So ipa-check nila, pa-check up na nila yan yung anak nila. Una-una nilang lapitan cardiologist. Ngayon pag hindi makita ng cardiologist, kasi yun nga, sabi ko nga, ECG tsaka 2D echo ang ipapagawa dyan. 2D echo tsaka ECG. Pag hindi nakita doon, ang lalapitan nila psychiatrist, no? Mga psychologist, yung mga psychiatrist natin, para malaman kung stress ba yung anak nila. Kasi pag stress yung anak nila, at doon titrigger doon yung acid at umaakyat sa dibdib na hindi nakahinga. Pag stress yung anak nila, ngayon i-interviewin yun kung ano yung nagiging dahilan, ano bang nagkakapag-trigger. Tatanungin kung ano bang mayroon sa school, inaaway ka ba, bakit ka sumasama ang loob mo. Ngayon, kailangan ding i-check nila, Idol Ramjo, yung sarili nila, kung mayroon ba silang nasasabi sa anak nila, kung may mga problema ba sa bahay nila na hindi nila natutunan ng pansin yung anak nilang babae. Kasi baka mamaya niyan, nandun pala sa bahay nila nagsisimula yung problema, no? Na dala-dala ng anak nila. So sa tingin ko naman, parang wala naman, kasi mabait naman si Idol Ramjo, maalalahanin sa mga anak, pati asawa niya. Lahat nga ginawa ni Idol Ramjo na paraan para maibigay lahat sa kanyang mga anak, dahil yun nga, lagi niyang kwento, di ba? Hindi niya naranasan yung mga bagay na nararanasan ng mga anak niya ngayon. Nung siya, ayaw niyang iparanas yung karanasan niya noon, kasi ayun nga, ang karanasan niya hindi maganda. So nakikita ko naman yung siguro marahil nasa school yan, no? So yun, dapat ang payo ko lang sa kanya, kakausapin niya yung anak niya, kakausapin ng masinsinan, na ano bang nagiging dahilan, ano ba ang iniisip mo, baka may iniisip ka, may problema ka na hindi sinasabi sa amin, may tinatago ka ba na kailangan naming malaman, may tampo ka ba sa amin, may problema ba sa school, may may nangbubuli ba sa school, o baka naman yung anak niya nagbabasa ng mga comment section, kaya nagiging dahilan na nai-stress yung anak niya. So kayo mga bashers, tigil-tigilan nyo ng kakabash, no? Yan ang sinasabi ko na pagka binas yung isang vlogger katulad niyan, hindi lang yung vlogger ang binas ninyo, buong pamilya yun. Kaya lagi yung tatandaan, mag-iingat-ingat tayo sa pagbibitiw ng salita, no? Kasi pwedeng mangyari yun na yung anak ni Ramjo nagbabasa ng mga comment at dala-dala niya sa isip niya. Kasi dalaga na yung anak niya na yun, no? Pangalan niyo Sansan yata, no? So bibihira lang kasi magpapakita sa vlog yun, kaya hindi ko alam kung Sansan ba yung pangalan yun. Kaya mga bashers, dahan-dahan din tayo, kasi nakakasakit tayo ng damdamin eh. Baka yun ang nagiging dahilan. Kaya yun,
Yun lang po ang maipapayo ko at nare-relate ko sa sarili ko bilang ako po ay biktima rin ng anxiety, paninikip ng dibdib, palpitation. O yung akin naman kasi may acid ako eh. Kasi umiinom akong Cobra. Ayan, nakikita ko si Idol Ramjo umiinom ng Cobra. Malakas siya sila uminom ng Cobra. Umiinom din akong soft drinks, malakas din ako soft drinks. So yun ang papatrigger ng acid ko. So yun lang guys. Bahala na kayo kung i-bash nyo ako sa video na ito. So nice ko lang maliwanagan sa Idol Ramjo na pa-check up niya. So, baka yun ang nagiging dahilan. So sa mga bashers dyan, may pananagutan kayo sa mga ganyang pangyayari. Kasi hindi lang yung vlogger ang binas nyo, buong pamilya pati. So maraming salamat guys at God bless sa inyong lahat. Bye bye.